Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ng pinakamalaki at pinakaunang solar plant and battery storage facility sa buong mundo. Mahigit 170,000 na biktima ng bagyo sa Bicol Region, tinatira ng tulong ng pinagsamang puwersa ng Office of the President, Kamara at DSWD. Bilang ng mga namatay sa pananalasa ng bagyo Nika, Ophel at Pipito, umalo na sa 12 base sa tala ng NDRRMC. Lab for All ni First Lady Liza Araneta Marcos naghatid ng serbisyo sa Pasay City. At mahigit 100 magsing-irog sabay na ikinasal sa Misamis Occidental. Po sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ng pinakamalaki at pinakaunang solar plant and battery storage facility sa buong mundo na itatayo sa Nueva Ecija. Ayon sa Pangulo, maliban sa mahalaga ito para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa Luzon Grid, makapagbibigay pa ito ng trabaho sa libo-libong Pilipino. Yan ang Balitang Pambansa ni Benji Durango. Tumatawid sa dalawang probinsya ang 3,500 hectares ng lupa ang Nueva Ecija at Bulacan. Tatawagin itong M-Terra Solar. Ngayong araw, ginawa ang groundbreaking nito na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Now that the time capsule has been sealed, the President shall lower the time capsule. In full swing na ang 200 million peso project ng Meralco Power Gen Corporation at ang Terra Solar Philippines Incorporated. Naayon nito sa kagustuhan ng Pangulo sa pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. Hahatiin sa dalawang phase ang proyekto. February 2026, bubuksan ang 2,400 megawatts solar farm at karagdagang 1,000 megawatts sa February 2027. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Kapag nakumpleto na, kaya nitong mag-generate ng 3,500 megawatts mula sa 5 million panels nito. The Terra Solar project will help stabilize our power supply, reduce energy costs, and contribute significantly to our target of 35% renewable energy share in the power generation mix by the year 2030. Ayon kay MGen President and CEO Emmanuel Rubio, dahil bababa ang power generation cost, posible ring bumaba ang singil ng Meralco sa kanyang customers. Pag-operate nito, malaramdaman na ng mga consumers. No? And the full delivery of its capacity is expected to be 2027 February. No? But in first phase, will be delivering March 2026. Makapagbibigay din ito ng 10,000 trabaho sa mga Pilipino habang binabawasan ng 4.3 million tons ng carbon emission ng bansa kada taon. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. We will build, we will take action, and we will never stop daring. Mula sa PTV, Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Walang patid sa paghahatid ng tulong ng mga ahensya ng gobyerno sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo. Katunayan, may panibagong batch ng family food packs na ibinyahe patungong Catanduanes. Yan ang Balitang Pambansa ni Denise Osorio ng PTV Manila.
Non-stop ang Department of Social Welfare and Development at Philippine Coast Guard sa paghahatid ng family food pack sa mga sinalanta ng bagyo. Kinargahan ng BRP Teres Magbanwa ng 12 FFP na papuntang Catanduanes. Ito na ang ikatlong paglalayag ng barko para mag-transport ng relief goods. Target po natin is 30,000 pero sa ngayon nakakarga namin is 12,000 kasama namin yung isang barko natin na 44 meters. Makakarga din sila ng 3,000 food packs. Papuntang mga FFP sa Catanduanes kung saan halos 100,000 residente ang apektado ng bagyo. Sa kabuuan, nakapag-abot na ang DSWD ng higit 450,000 kahon ng FFPs. Para yan sa mga bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito. Kasama sa nahatiran ng tulong ang Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas at Calabarzon. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Aabot sa 850 million pesos na halaga ng tulong, programa at serbisyo ang naihatid ng pamahalaan sa ikinasang Tabang Bicol Tindog Oragon Relief Caravan. Pangunahing nakinabang dito ang mga residenteng nasalanta ng sunod-sunod na bagyo sa Bicol Region kamakailan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Live, Mela? Sheila, naging matagumpay ang paglulunsad ng malawakang relief caravan dito nga sa Bicol Region. Ang mga benepisyaryo, abot-abot ang pasalamat. Dahil sa sunod-sunod na kalamidad na humagupit sa Albay, lubos na naperwisyo ang bahay at taniman ng pamilya ni Emeline at halos wala raw natira sa kanila. Kaya naman, lubos ang kanyang pasalamat sa paglulunsad ng Kamara, katuwang ang DSWD at iba pang ahensya ng Tabang Bicol Tindog Oragon Relief Caravan para sa mga tulad niyang nasalanta ng bagyo. Diyos ko po ma'am, nawalan kami ng mga hanap buhay, saka yung bahay namin talagang medyo na naapektuhan talaga. Tapos yung mga panganap buhay namin, yung mga tanim talagang nasira. Ito po ay malaking na po sa amin tulong kasi po tulad po sa pagkain, sa pagpapaayos po ng mga yung konting po sa bahay. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang inisyatibong ito sa Bicol Region kasama ang ilan pang kongresista at mga lokal na opisyal. Magkakasunod nilang binisita ang Catanduanes, Albay at Naga City at Pili sa Camarines Sur para mamahagi ng financial assistance, bigas at iba pang ayuda. Sa kabuuan, aabot sa 850 million pesos na halaga ng tulong, programa at serbisyo ang naihatid ng gobyerno para sa nasa 170,000 beneficiaries sa rehiyon. Tuwang-tuwang kami kasi itong programa nating Tabang Bicol, Tindog Oragon ay napaka-successful. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga local officials na tumutulong dito sa pagpaplano, pag-coordinate at siyempre sa lahat ng mga ahensya na tumutulong dito. Mula naman sa mga opisyal hanggang sa mga residente ng Bicol Region, masayang-masaya sa magkabuluhang caravan na ito. Grabing pasalamat namin, maraming pasalamat namin na may dumating sa amin na tulong. Kahit pa paano makatulong sa amin. Well, una-una po ay yan po ang talagang tatak Romualdez, matulungin, may malasakit. Lahat po iniisip, katulad nung sa housing assistance po, siya mismo nakaisip sa mga. Sali, tawagan mo si Secretary Acosar kung anong pwede may tutulong. Tubig, kuryente dito sa Albay, lahat po yan ina-address po nating speaker. Sheila, kung ngayong araw ay nagkasa ng malawakang relief caravan ang Kamara, katuwang nga ang DSWD at Malacanang bukas, isang bagong Pilipinas Servisyo Fair naman ang kanilang ilulunsad sa Samar. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. Sheila? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Naglaan ang Department of Human Settlements and Urban Development of DSUD ng mahigit 6 million pesos na tulong pinansyal at 15 million pesos na halaga ng mga materyales para sa pabahay para suportahan ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Albay at Catanduanes. Sa bagong serbisyo fair sa Legazpi City, mahigit 350 pamilya mula Albay ang nakatanggap ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program.
Ang mga residenteng lubos na napinsala ang bahay ay tumanggap ng 30,000 pesos bawat isa, habang ang mga may partially damaged na bahay ay nakakuha ng 10,000 piso. Nagbigay rin ng DSUD ng 15 million pesos na halaga ng materyales para sa pabahay sa Catanduanes sa ilalim ng Homes Program bilang dagdag na tulong matapos ang naunang pamamahagi ng 14 million pesos na materyales sa Naga City at Camarines Sur. Tiniyak ng DSUD ang mabilis na pagtugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga biktima ng kalamidad. Lumobo na sa 12 ang bilang ng naulat na namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Base sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 5 ang kumpirmadong patay habang ang natitirang 7 ay patuloy pang biniberipika. Bukod dyan, 14 ang naiulat ng sugatan at may 3 nawawala. Nasa mahigit 3 milyong individual o katumbas ng halos 1 milyong pamilya ang apektado dahil sa 3 bagyo. Sa bilang na yan, nasa mahigit 300,000 residente ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Samantala, umakyat na sa halos 30 milyong piso ang danyo sa sektor ng agrikultura at aabot naman sa mahigit 2 milyong piso ang pinsala sa mga infrastruktura. Nakapaghatid ng serbisyo ang Love for All Caravan sa Pasay City sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Layo nito na matulungan ang publiko na nangangailangan ng atensyong medikal. Yan ang balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Hindi pinalampas ng ating mga kababayan sa Pasay City ang hatid na tulong ng Love for All Caravan na layong ilapit pa ang iba't ibang serbisyong medikal sa publiko. Kasama dito ang libreng laboratory services gaya ng blood test, urine test at iba pang mahalagang laboratory procedures. May libreng konsultasyon sa mga espesyalista tulad ng pediatrics, gynecology at general medicine na bahagi din ito ng mga gamot sa mga nangangailangan. Ang libreng dental services at maging complementary minor surgical procedures para sa mga eligible patients. Kaya naman maaga pa lang ay nagpunta na dito sina Nanay Rowena at Nanay Rodora. Napakalaking tulong ho talaga to para sa mga katulad namin, lalo na sa senior citizen. Ang laki-laking tulong nito, imbis na mapupunta yung sa, kukuha kami sa bulsa namin, pambili, parang libre na lahat. Walang kahirap-hirap, kumbaga, laking tulong. Malaking tulong po dito sa Pasay yan. Lalo na po yung maintenance sa mga gamot. Kaya masaya ho. Sa high blood, sa diabetes, sa rayuma. Ang Love for All Caravan ay sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nandito po kami para itupad yung pangako ng asawa ko. Sabi kasi ng asawa ko sa SONA niya, we should bring government services closer to the people and not the other way around. Kasama rin dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DOH, DSWD, DTI, DILG, PAW, NHA, Pag-ibig, PCSO, TESDA, DA na may dalang agricultural materials at seedlings, habang ang CHED naman ay may hatid na scholarship grants. Tuwang din dito ang mga pribadong sektor gaya ng Go Negosyo na may livelihood mentoring. Ayon sa Pasay LGU, malaking tulong ang national government sa mga programang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. Nagkakadugtungan at nagtutulungan ang national agencies, pati po ang local government para po ang mga pagkukulang namin ay magkaroon po ng kadugtong upang masagot ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Ayon sa alkalde, hindi ito dito natatapos dahil ang LGU ay may mga programa ng ipinatutupad. Mula sa People's Television Network, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Sanay ang mga taga-Borongan City sa mga bagyo kaya't hindi nila alintana ang mga paghahanda na ginagawa ng lokal na pamahalaan para sa kalamidad. Pero unti-unti nang nagbabago ang kanilang kaisipan pagdating sa preparasyon laban sa mga sakuna. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rachel Almaden ng PIA Eastern Visayas. Bagamat naninibago ang mga taga-Borongan City sa Eastern Samar, mas pinili nilang sundin ang utos ng lokal na pamahalaan upang sapilitang magsilikas kung may paparating na bagyo. Ayon kay Ricardo Bena, nang mag-anunsyo ang barangay sa paparating na bagyo, hindi na siya nagdalawang isip na dalhin ang kanyang pamilya sa evacuation center. Pinihagan namon barangay captain, nagpasamok kirahan bago dumatang ang bagyo nga
silikas kami ng Duhan Evacuation Center. Nakatulong kami ng evacuation center, tinagang kami ng relief ng city government. Pagkatapos patuloy ang hirap ang inaano hamon ang city government, kaya wala kami pagpubay. Binigyan diin ni Jake Brandon Lorenzo Agda, OIC City Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Borongan, na para maiwasan ang casualties, ginagawa na nila kaagad ang preemptive evacuation lalo na sa mga high-risk barangays. Mga members ay aton community. So kung alit bagyo, during bagyo, bawal na po kita gumawas. Iniiwasan ta po mga casualty related to bagyo. Kasi kung asya po kinaupayan preemptive evacuation, kasi may datapat time gumawas, lumikas, dinit aton panimalay. Kasi maraot na po nga, yada na kita hit, gimbabagyo na, tapos di pa kita maparescue. Ayon kay Severina Amoyo, City Social Welfare and Development Officer, malaking tulong din ang koordinasyon ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. We invited nga tanang mga stakeholders, pag-remind hanamon mga respective responsibilities, and of course, involving and pag-inform ng mga barangays. Mula sa Philippine Information Agency, Western Visayas, Rachel Almadon, Balitang Pambansa. Susunod sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang distribusyon ng titulo sa mahigit 2,000 magsasaka sa Pampanga. At mahigit isang daang magsing-irog sabay na ikinasal sa Misamis Occidental. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Ating tuklasin ang kwento ng isang magsasaka na nakatira sa Barangay Supit, Munisipalidad ng Titay, na siyang naghintay ng 2 dekada para sa kanyang lupa. Si Noli Sumangil ay isang pastor at magsasaka, ama ng 2 anak at asawa ni Annalyn Pajarito Sumangil. Kaning akong area nga 2.6 hectares na ako ni mag 20 years na karon, o mao na mga developments nga among nahimo diri. Mahigit 300,000 piso na ang kanilang kinita dahil sa suporta ng DAR. Mahigit 2 ektarya ang lupa nila at naging matagumpay sila sa pagtatanim ng kalamansi. So dili jud masukod ang among kalipay, actually ang DAR nga naamo provide na jud sa among hatag na jud ang titulo nga among ginapaabot sa taas nga ginapangandoy sa taas ng panahon. At least na jud mi kasiguruhan nga ang yuta nga among ginatikad maamo na jud. Thank you kayo. Si Noli ay isa lamang sa mahigit 4,000 benepisyaryo na nakatanggap ng kanilang pinaka-aasam na titulo. Mula sa simula ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 8,000 titulo na rin ang naipamahagi sa rehiyon ng Zamboanga na sumasaklaw sa mahigit 12,000 ektarya. Ang may init at maaaksyong balita sa mundo ng sports. Mapapanood na araw-araw kasama ang ating teammates. PTV Sports, para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Lunes hanggang Linggo sa PTV. Ganoon na lang ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Northern Samar kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mga titulo ng lupang natanggap mula sa pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Aileen Diaz mula PIA Northern Samar. Abot langit ang pasasalamat ng 481 na mga magsasaka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nilang matanggap ang matagal na nilang inaasam na titulo ng mga lupang kanilang sinasaka sa Northern Samar. Isa si Melissa Sevillano mula sa Victoria, Northern Samar
na naghintay ng mahabang panahon upang mahawakan ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Si Melissa ay isa sa mga magsasaka mula Bubon, Kapul, San Antonio, Victoria at Gamay na nabiyayaan kamakailan ng CLOA sa pangunguna ni Department of Agrarian Reform Assistant Secretary Rodolfo Castillo Jr. kasama si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, mga lokal na opisyal at partner agencies sa Northern Samar. Ako po ay nagpapasalamat dahil ako ay naka-avail sa programa ng DAR tungkol po sa pagbibigay ng Certificate of Land Ownership Award or CLOA diyan po sa mga farmers beneficiary. Samantala, binigyan din ni DAR Assistant Secretary Castillo na hindi lamang tungkol sa pagsasaka ang gustong mangyari ni Pangulong Marcos, kundi masuportahan din ang mga magsasaka pati na ang kanilang kabuhayan, ang kalusugan at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ito ay mangyayari kung may sariling lupang sinasaka ang mga magsasaka. Ito ay nagpapatunay din na ang ating Pangulo, si President Bongbong Marcos, is talagang committed po na mabigyan po kayo ng magandang kabuhayan. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Ailina Lazon Diaz para sa Balitang Pambansa. Samantala, pinangunahan rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng Certificate of Land Ownership at Certificate of Condonation sa mahigit 2,000 magsasaka sa Pampanga. Yan ang Balitang Pambansa ni Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Labis na pasasalamat ang ipinaabot ng higit 2,400 magsasaka mula Pampanga na nakatanggap ng Certificate of Land Ownership and Certificate of Condonation na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay Victoria Serena mula Florida Blanca, na higit 20 taon ng pagmamay-ari ang lupang kanilang sinasaka, biguyang mapag-aral ang kanyang mga anak dahil inunang tugunan ng kanilang pamilya ang problema sa titulo nila sa lupa. Unang-una, yung mga anak ko hindi sila nakapag-aral dahil sa gumagastos kami, lumalaban kami sa mga kumukuha sa lupa namin. Si Leonila Lacanilaw naman mula Arayat, higit 20 taon nang iniisip kung papaano babalansehin ang kita mula sa kanilang ani habang binabayaran ang kanilang utang. Number 1 yan eh. Number 1 yan, iniisip mo, paano kaya ako babayaran ko sa land bank, ganyan. Siyempre utang yan eh. Iniisip ko, pag umaani, kahit na hindi marami yung ani, kung minsan, kagaya niyong nakaraan, nasiraan na naman kami. Ngayon, yung palagi bang inaano mo, iniisip mo, paano kaya makakabawi? Si Victoria at Leonila, ilan lamang sa makikinabang sa pagbura ng Marcos administration ng higit 206 million pesos na utang ng mga magsasaka. Sa distribusyon ng CLOA at Certificate of Condonation ngayong araw, sinabi ni Pangulong Marcos na ang programang ito isa lamang sa mga hakbang ng pamahalaan upang pagtibayin ang sektor ng agrikultura at matulungang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Ang mga proyektong gaya nito ay nag-uudyok sa amin na maging mas porsigido pa sa pag-abot ng tulong. Naway magsilbing inspirasyon din ang aming handog ngayong araw para sa panibagong yugto sa inyong mga buhay, kung saan hindi lamang kayo at ang inyong pamilya ang aasenso, maging ang buong bansa ay kasama ninyo sa inyong tagumpay. Ininspeksyon ng Philippine National Railways ang ruta ng North-South Commuter Railway sa Laguna. Samantala, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga maapektuhan ng proyekto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ana Mole ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Patuloy ang ginagawang hakbang ng Philippine National Railways o PNR upang mapabilis ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Extension na makakapagserbisyo sa tinatayang 8,000 daang mananakay araw-araw. Sa inspeksyon noong nakaraang linggo, pinuntahan ng PNR ang mga komunidad sa gilid ng mga riles at binigyang solusyon ng ilang mga issue kagaya ng right-of-way at relokasyon. Pagtitiyak ng ahensya na may sapat na suporta at tulong na inihanda ang pamahalaan para sa mga maaapektuhang pamilya. Roughly more than 2,100 project affected person, hiningi pa namin yung tulong at approval ng DOTR
para doon sa additional na hiningi namin na mga sana mailipat sila doon sa mga naka-ready na relocation site. Para sa ilang apektadong residente, masaya sila na nagkakaroon ng mga community assembly at dialogo upang mapakinggan ng pamahalaan ang kanilang mga saloobin. Magiging okay ang pamumuhay namin doon. Katulad ng sa bahay, di ba? Halimbawa sa bahay, yung bahay kasi namin dyan hindi amin. Parang shareable lang kami dyan. Doon, may sarili kaming bahay. Ang NSCR ay parte ng Build Better More program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong modernisahin ang sistema ng transportasyon sa bansa at mapabuti ang koneksyon ng Metro Manila patungo sa mga karating probinsya nito. Mula sa Philippine Information Agency Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. Nasa 2,000 metro kwadrado na lote ang ibinigay ng bayan ng Tuburan sa Cebu para sa kauna-unahang satellite office ng Bureau of Agricultural Research sa Visayas. Yan ang balitang pambansa ni Josit Antista ng PIA Central Visayas. Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng 2,000 square meters na lote sa Bureau of Agricultural Research o BAR ng Department of Agriculture para sa magiging satellite office nito. Ito ay matapos ipahayag ni DA BAR Director Jonel Soriano sa isinagawang post-SONA forum sa Tuburan na sa 6 na satellite offices na itatayo sa bansa, ang Tuburan ang napili para sa Visayas. Sa ngayon po, wala pa po kaming satellite offices sa bansa. Base po sa aming plano, base po sa na-approve ng management, magtatayo po kami ng 5. Isa dito sa Cebu, 2 sa Mindanao at 2 sa Luzon. Pang-anim po yung nasa central office. At sa Visayas. Upang matulungan ang ahensya sa pagpapatupad ng plano sa pagtatayo ng satellite office, pinangunahan ni Tuburan Municipal Mayor Democrito Diamante ang isang ceremonial turnover ng lote. Para naman mapakinabangan at saka makapag-umpisa sina Director Junel para malagyan din nila ng pondo. So magkaroon tayo ngayon ng turnover, ceremonial turnover ng lupa para doon sa DA BAR office natin, no? Dito sa bayan ng Tuburan. Sa pamamagitan ng mga satellite offices, layunin ng DA BAR na palakasin ang agricultural research and development sa bansa. Ang pangunahin pong layunin ng aming opisina ay para makabuo ng mga bagong teknolohiya. Teknolohiya sa pagsasaka sa pangisdaan. Teknolohiya kung paano mapaangat po yung ani natin. Kung paano mapaangat yung kita nating mga magsasaka at pangingisda. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Joset Antista, Balitang Pambansa. Inilunsad ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center sa bayan ng Pontevedra at Cuarteros, Capiz ang Oh My Kalabaw, ang AI o Artificial Insemination Technology na programa para sa Visayas. Alamin natin ang buong detalye sa Balitang Pambansa ni Alex Lumaque mula PIA Capiz. Oh My Kalabaw. May AI sa Kalabaw? Inalunsad ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center ang AI o Artificial Insemination Technology na kampanya para sa Visayas dito sa bayan ng Pontevedra at Cuartero sa lalawigan ng Capiz. Ang kampanya na mas kilala bilang Oh My Kalabaw o OMK ay naglalayo na mapataas ang kaalaman ng mga magsasaka sa AI bilang kasangkapan upang mapaganda ang kalidad ng mga kalabaw na maaasahan na mapagkukunan ng dagdag na kita. Ang 2 araw na aktibidad na pinangunahan ng Knowledge Management Division at DAPCC na nakabase sa West Visayas State University ay dinaluhan ng 280 na mga Carabao farmers, AI technicians at iba pa mula sa mga kooperatiba. Ang OMK campaign ay nagsisimbolo ng commitment ng PCC para i-professionalize yung artificial insemination as a viable source of income doon sa pagpapalawig at pag-unlad ng lahi ng kalabaw. Layunin ng kampanya na mapataas ang populasyon ng mga kalabaw na may magandang lahi at mapataas na din ito ang produksyon ng gatas mula sa kalabaw. Samantala, nagpaabot naman ng suporta sa programa sina Mayor Henry Tumlos ng Bayan ng Pontevedra at Mayor Tito Mayo ng Bayan ng Cuartero sa Capiz na nagbigay diin sa potensyal ng kanilang bayan at AI technology para sa pagpaparami ng kalabaw.
Ang OMK campaign ay nauna nang inilunsad sa bayan ng President Quirino, Sultan Kudarat sa Mindanao noong Oktubre at pinaplano din na simulan sa probinsya ng Isabela para sa Luzon bago matapos ang taon. Mula sa PIA Capiz, Alex Lumaki para sa Balitang Pambansa. Natupad ang pangarap ng 120 mag-asawa sa Misamis Occidental matapos gawing opisyal ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng kasalan sa Kapitolyo. Nagbabalik si Jam Rucat ng PIA Region 10. Upang matulungan ang mga mag-asawa na gawing formal ang kanilang mga unyon ng walang pinansyal na pasanin, tinatakan ng 120 mag-asawa mula sa buong Misamis Occidental ang kanilang pagsasama sa isang ingrande at libreng mass wedding sa okasyon ng ika-95 anibersaryo ng lalawigan. Ang kasalan sa Kapitolyo event ay ginanap sa nakamamanghang tanawin ng Ascenso Global Gardens sa Tangub City noong Nobyembre 7. Si Jojo Carmelo, 52, at ang kanyang asawang si Arceline Carmelo, 47, mula sa Bonifacio, ay 28 taon nang magkasama at may 6 na anak. Ang mag-asawa ay ginawaran din ng 10,000 pesos cash prize para sa pinakamahabang taon ng pagsasama. Tumikan sa kalisod na mo sa una, ma'am. Dayon, wala pa lang na sigog karon, ma'am. Dili mi makasal. Tumikan sa mga kalisod. Muna na pasalamat yung ako ni ko. Wala kami sabi sa Ginoo nga makasal dito. Tumikan ni ko. Binigyan ang mga mag-asawa ng lahat ng kailangan nila para sa dream wedding. Libreng prenup photo shoot, wedding attire, professional hair and makeup services, wedding cake at kahit 20,000 pesos cash gift para tumulong sa pagsisimula ng kanilang bagong buhay na magkasama. Salamat ko nga nagkasal din ang ibate nga malipayon to. Kaya maligit na nyo akong anak sa mga plino na nasunod. Mula sa Philippine Information Agency Region 10, Jam Rucat para sa Balitang Pambansa. Bayan, 34 days na lang, Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.